Good morning sa inyo mga kachorba. Good morning, Wednesday na. Tayo magkape. Malamig na to. Kasi wala akong machika kanina. Siyempre, nakaisip na naman ako. Kaya, best and chika na naman ako sa inyo mga kachorba. Seryoso pa naman ako kanina. Kakanood ng mga video. Nanood lang ako. Kaso, dahil pumasok na naman sa utak ko, best in video na naman ako para sa inyo. Bahala kayo kung ayaw nyo chumika sa akin. Bahala kayo. Ang mahalaga sa akin, nachika ko, yung sarili ko. O, dahil, tara, tayo na mga chismis. Chikahan na tayo, mga kachorba. Di yun tungkol kasi ito. Noon kasi, yung kuya ko, yun nga, namatay na yung kuya ko, di ba? Nakwento ko lang. Yung kuya ko, siyempre wala na kaming parents dati. So, nga kasama ko dati yung kuya ko. Tapos kami apat, magkakapatid na babae. Lahat kami single pa noon. Single pa kami noon. So, yung kuya ko, nagko-construction dati. Tapos ako, tsaka yung sumunod sa akin, nagtatrabaho kami sa company. Pero sa awa naman ng Diyos, regular kami ng kapatid ko. So, naging masaya rin kami kasi dati, kasi nakakabili kami ng mga gamit. Kasi wala kaming gamit dati. Tapos nagka-problema kami, sunod-sunod kasi nga namatay yung parents namin. Tapos nawala rin yung isa kong kuya, tsaka yung isa kong kapatid. So kaming 5 magkakapatid ang magkakasama dati. So dahil na regular kami, kahit pa paano nakakabili kami ng gamit. Mga sala, masaya-masaya kami doon dati, may sala. Tapos nabili kami ng mga pang-video okay kasi mahilig kami magkantahan, video okay kami dati. So yung kuya namin, kamating kami sa point na nagpakasal siya. So syempre, ako, kasama yung jowa-jowaan ko dati, nagtatrabaho kami sa Maynila, ako at yung karelasyon ko dati. Habang nagtatrabaho kami sa Maynila, nakikituloy kami, ako at yung karelasyon ko, nakikituloy kami sa pinsan ko. So ang magkakasama dati sa Maynila, yung kuya ko na may asawa, may anak na din isa, tapos yung 3 kong kapatid. So dumating sa point na nagplano na yung kuya ko na doon na sila sa side ng asawa niya. Doon sila matitira. Naghanap sila ng apartment. Sinama niya yung mga kapatid ko. Pero yung isa kong kapatid, yung sumunod sa akin, may karelasyon din siya. So doon siya kasama ng karelasyon niya. Siyempre magkasama sila sa trabaho. Total, malapit lang sa trabaho. So hindi rin sumama yung isang kapatid sa kuya ko. Ang kasama lang ng kuya ko, yung 2 kong kapatid. Kasi wala pang trabaho yung 2 ko. Yung bunso namin kapatid, tsaka yung sinundan. So, sa matagal na panahon, kami magkakapatid na babae, nag-desisyon kami na magsama-sama uli kami sa isang bahay. Kaya, ayaw din naman ng kuya ko na humiwalay sa mga kapatid ko. Kaya lang, siyempre kaming mga babae, wala pa kaming mga pamilya. Yung kuya ko, meron ng pamilya, may anak na. So, dumating kami sa point na kailangan namin humiwalay. Kasi siyempre, isang pamilya kayo para matuto kami. Kasi siyempre, naging sanay din kami sa kuya namin, nakasama siya namin. Maasikaso rin kasi yung kuya namin, tapos tagaluto namin. Tapos kami maaga kami pumasok sa trabaho. Siya yung nagluluto, nag-aasikaso sa bahay. Siya yung tumutulong sa mga 2 kong kapatid na nag-aaral pa. So yung medyo tumaas-taas ang edad na ng mga sumunod na kapatid ko. Nagsama-sama na namin yung kaming kakapatid na babae. Nagsama-sama na kami sa Laguna. Nagsama-sama kami. Malungkot din yung kuya ko kasi ayaw niya humiwalay. Pero syempre, yan ang pamilya niya. Kailangan magsama-sama rin silang pamilya. Pero, napasyal-pasyal naman sila. So, dumating kami sa point na uli kami ng gamit. Buti yung isa kong kuya, binigyan kami ng budget para makahanap kami ng bahay. Tapos, bumili kami ng mga gamit. Kasi syempre, yung kuya ko, wala siyang gamit. Pero yung kinasal sila, meron silang mga bagong, syempre, pag bagong kasal ka, may mga gamit ka, di ba? So, ang ginawa namin magkakapatid, lahat na nabili namin gamit, binigay na namin sa kuya namin. Kasi di ba, umiwalay na nga siyempre para sa kanila, magagamit din nila lahat ng mga iniwan namin gamit. So, ginawa namin, yung isa kong kuya na nasa malayo, pasalamat kami kasi binigyan kami ng budget para makabili kami ng bagong gamit. Pinara mga plato, tubigan, mga baso, mga ganun. Kahit walang sala, kasi nasa apartment kami. Pag bumili ka ng sala, hindi ka kakasya doon. Kaya masaya-masaya kami nun kasi kami magkakapatid ang magkakasama noon. Pero masaya din naman kasi yung kuya namin nakakapasyal sa amin kasama yung mag-ina. Yun, napachika ko lang sa inyo noon. Yun yung noon panahon. Kasi ngayon naman, kasi noon, yun yung kwento ko sa iyo noon. Ngayon, ang kwento ko sa iyo,
kasama nga namin, 'di ba kami magkakapatid na babae. So isa ko yung sumunod sa akin, nasa ibang lugar nagtatrabaho, dalaga pa yun kasi tomboy yun eh. Pero may jowa siya. Tapos ako, 'di ba wala pa akong asawa. Tapos yung kapatid ko nasa ibang lugar nagtatrabaho. Yung sumunod sa kanya, tomboy din, di single pa rin. Pero may trabaho na rin siya regular. Ngayon, ang kasama namin isa yung bunso namin babae. Pero sa ngayon, may sarili na siyang pamilya, may 2 anak, may asawa. So, yung isa kong kapatid ko ngayon, nagplano na, sige ngayon, mag-upa na lang kayo ng panibagong bahay. Kumbaga, bumukod. Kasi syempre, isang pamilya na yung bunso namin, isa na silang pamilya, para sila naman pamilya ang magkakasama. Para pare-pareho kayo matuto na magkakahiwalay. Kasi matagal ng panahon, magkakasama talaga kami. So, yung kapatid kong pangalawa, na-chika sa amin na, yun nga, ang gusto niya, pag pumasyal sa amin, mag-rent na lang ng ibang bahay para kaming mga single kami na humiwalay din. Marami namang makikitang malapit sa lugar ng kapatid namin bunso. At least magkalapit din naman. Pero at least kahit paano makakapasyal-pasyal kasi malapit lang naman, nilalakad lang. Siyempre, matagal na panahon na rin naman kami magkakasama. Okay lang din naman sa akin magkakahiwalay kami. Kaya lang, sabi ko nga sa kapatid kong isa, sige, maghahanap ako ng apartment para makahiwalay tayo. Pero kailangan magbayad siya ng bahay kaya wala akong trabaho dahil, di ba? Wala pa akong trabaho. Kasi di ba na-stroke mo ako kaya hindi pa ako nakakapag-apply. Pero gusto ko talaga magtrabaho. So, dahil sa 2 kong kapatid na tomboyers, sila maghahatian. Pag nakahanap kami ng apartment, sila maghatian ng gamit. Kaya syempre, sila magbayad ng apartment. Saka syempre, dahil sa ihiwalay, kung sakali man na ihiwalay kami ng bahay, panibagong bili uli kaming gamit. Syempre, iiwanan na namin yung gamit. Kasi syempre, isang pamilya sila, at least, nakabuo sila ng gamit. Di ba? Lahat ng naipon namin magkakapatid, iwan din namin para sa kanila. Kasi total naman, may 2 bata. Isang pamilya sila. May magagamit sila. Kapag kami, kung sakali man na makahanap kami ng apartment, kami na magkakasama, na 3 kaming magkakasama na walang mga pamilya. Pero, yun nga, kailangan pa rin namin bumili ng gamit. Kahit mga plato o kutsara, at least may magamit, di ba? Wala lang, nachika ko lang kasi napachika sila. Kaya yun, dahil dyan, pag dumating yung plano na yan, sana, makahanap. Siyempre, dito lang din naman kayo maghahanap ng malapit sa kanila. At least, napapasyalan namin yung pamangkin, di ba? Kasi, sa tagal na panahon, nakasama namin yung mga pamilya, ang pamangkin namin, enjoy din naman kami nakasama namin yung mga bata. Di ba? Kaya gusto ko, maghahanap kami ng apartment. Malapit lang rin dito. At least, kaming magkakapatid na dalaga ang magkakasama-sama. So, sana mapunta lahat yung gamit sa kanila na maging maayos at safe para hindi naman agad masira. Di ba? Mahirap din naman masira agad. Mahirap bumili ng gamit ng basta-basta. Kaya dapat, ingatan na lang. Kaya, dahil dyan, once na dumating ng time na makahanap kami ng apartment, bubukod na kami kapatid na mga dalaga. Yun talaga. Ang ending, para sila maghati, magbayad, kaya wala pa akong pambayad. Kasi gusto ko rin talaga magtrabaho. Sana nga, kaso mga natatakot din na magkatrabaho ako, nabigla na naman ako matigo. Baka bigla akong maatake sa tawag doon, high blood. Kasi nga lahi namin yan eh. Na baka pag nagtrabaho ako at napahihin na naman ako sa sobrang hirap ng trabaho lagi. Ako naman pa naman ako, wala pa alam sa pagod ng trabaho. Talaga best in trabaho talaga ako. Kaya miss ko talaga magtrabaho. Kaya yun. Sa panahon na to, titingin ako ng apartment. Tapos pag nakahanap ako, Diyos ko dahil. Nakaka-enjoy mag-solo. Makabili uli ng mga gamit. Pero at least malapit lang dito. Masaya pa rin naman kasi nakikita naman ang bawat isa. At ang maganda lang doon, for the first time, magkakahiwa-hiwalay. Kasi nga, may pamilya sila, isang pamilya. Para matuto lahat. Yun lang, napachika lang ako. Dahil dyan, hahanap na ang apartment para makahanap kami ng mga tomboyers na sisi. Mga sisi kong tomboyers.